Okay. Alamin na ako, Oo. Okay, sige. Isang clap offering muna sa Lord. Naku, talaga namang ayan. Ayan. Sige nga. Ate, 5, 6. actually meron akong unang ipapakita sa inyo. Ayan. What's Alam kong pamilyar na kayo dito pag sinabi niyo tong winning habits. Winning Pero, habits. winning habits. Oo nga. pwede bang magtanong? Ikaw bilang isang Kristiyano, ano ba yung mga winning habits mo? Like for example, ganito, no? Yung magaling ka mag-finance sa financial management, ayan. Magaling kang, maaga kang gumigising sa umaga para matapos mo yung mga gagawin mo. Kasi sabi daw nila, kapag marami ka daw gustong gawin at tapusin, gawin mo daw to sa pamagitan ng pagising sa umaga, ng maaga. Yun, yung kahit wala kang ginagawa. Ayun, diba? Sige nga, ikaw nga muna, Ate Marinela, ano pa yung mga winning habits mo? Ako sa Tinel. Ako, yung pag meron akong gustong gawin, talagang bumabangon ako ng maaga. No? Especially nga yung pag-devotion. Kasi parang mas naano ko talaga yung 4 o'clock, babangon ako para mag-pray at mag-devotion talaga. Ayan. Kasi meron akong gustong gawin. Inaano kahit may lakad, alam mo, may usapang lakad. Babangon talaga ako ng maaga para magawa ko yung isang bagay. Okay, tama. Si Ate Rose, ano? Ayan. Ako naman, Kuya Aris, yung parang pinaka-habit ko nga na pagka alam kong meron akong kinabukasan na may gagawin, gabi pa lang naka-mindset na sa akin. Okay. Halimbawa lang yung pagja-jogging natin. Parang mina-mindset ko na siya dito. Kapag kasi hindi naka-mindset sa akin, hindi ako porsigido doon sa gagawin na yon. Parang gano'n. Then, pangalawa ako rin pala, meron din akong planner. Ayan, ginagawa ko talaga yan para hindi ako naliligaw sa schedule ko kahit wala akong trabaho. Alam ko ano yung mga pinaplan ko. Pinaplano ko yung sino mag-i-expect ng midweek, ano yung mga gagawin ko sa ganito. Kasi sa akin kasi binigay ni Pastor yun para hindi ako nawawala sa schedule. At least, nire-remind ko na yung mga mag-i-speak 1 week before. Ayan. So, pangalawa, lalo tigit pag may trabaho na ako, ano pa ba yung mga nilalagay ko sa ano ko, something na mga gagawin ko. Pwede nyo i-share sa mga ka-cell group nyo kung ano din yung mga winning habits nyo. Pero maliban pa dyan, yung may mga tao daw na magaling mag-manage ng pera, ano pa, yung mga winning habits mo na yung alam mong isa-submit on Friday, pero Monday pa lang sinisimulan mo na, yung mga ganun. O kaya naman is, yung mamamalengke ka bukas, tapos ililista mo na yung mga gagamitin mo. Yan, ganyan ako. Ganyan ako. Yung parang hindi gagahol sa isang bagay. Winning habits yun. Ayan. Kayo na ang magsabi sa mga members nyo on that level, on a motherly level. Ayan. Pero para kasi sa akin, yun kasi yung yung pag-uusapan natin ngayon. Isa sa, kung pagbibigay nyo pa ako, pwede natin tong gawin ulit sa mga susunod na linggo. Kasi series ko. Gusto ko yan. Gusto ko yan. So, ayan. Kayo ba yung nakapanood na ng Takeshi's Castle? Yes. Favorite ko yan nung bata pa ako. Yan yung gumaganon. Ayan. Ano yung katangian ng larong Takeshi's Castle, Ate Marinela? Ano yung mga katangian? Di ba meron siyang mga obstacles na dapat mong pagdaan? Ayan, gustong-gusto ko yan, Kuya Aristo, yung may sa tubig. Sila Smokey Manaloto ba yun? Smokey Manaloto, tsaka Anjo Iliana, sila yung mga naging host niyan. Ayan. Parang kailangan malagpasan mo yung mga obstacle, mapagtagumpayan. Yan, tama po. Dahil po, kasi sabi daw 1 million daw yung pinaka main prize dito sa, nakikita niya ba yung cursor ko? 1 million prize daw yung matatalo mo, yung pinaka-emperor ng palasyo. Ayan, 1 million, imagine. Yung binabarela, Ayan. So, bakit ko to sinabi? Kasi may kinalaman to sa una nating pag-aaralan. Naku, parang Ano yan? Kiss the wave. Ayan. Kiss the wave. Ano po ibig sabihin ng kiss the waves? Ang kiss the wave po is, ito po yung ibig niyang sabihin. Kiss the wave. Nakikita mo, Ate Marinela? Nakikita mo ba yung slides? Hindi. Hindi nakikita. Hindi mo nakikita yung slide.
slide mo sa left. Yung, Pakuntang kanan, pakuntang kanan. Oo, kahit sa cellphone, kita yan ngayon natin. pa lang. Ayan. Slide mo sa kanan. Nakita ko. Ayan. Kiss the wave. Ano daw ibig sabihin ng kiss the wave? Ayan. Naniniwala ako na lahat tayo may alon sa buhay. Ayan. Lahat tayo may alon sa buhay. At lahat tayo may pinagdadaanan. Pero ang nais daw na ituro ng Winning Habits na hindi ka exempted sa mga pinagdadaanan ng mundo. Ayan. Amen. Sabihin do, yung Amen. pinagdadaanan ko, Ate Rose Ann, Ate Marinela, ay pwede mong pagdaanan. Ayan. Hindi nga lang, magkakaiba nga lang tayo ng level, pero naniniwala ko ng yung pinagdadaanan na hindi lang kasi yung pinagdadaanan na halimbawa ganito. Yung halimbawa na broken family ako, pwede mangyari sa yun. Hindi ganun ang ibig sabihin nun. Yung bigat ng nararamdaman. Ayan, may mga bigat na nararamdaman tayo. Maaring ano ba yung pwedeng maging resulta ng ganong bagay? 'Di ba? Syempre emotionally, 'di ba? Ayan, emotionally, may mga pinagdaraanan na tayo ng gantong bagay, kiss the wave. Ano ibig sabihin nun? Maaring ang alon para sa iyo ay isang pagsubok, isang kalaban, no? Isang problema para sa iyo. Ang alon ay isang problema. Pero naniniwala ako na ang obstacle is not the enemy, but obstacle is the way. Parang ganito 'yan. Yung parang tumatakbo ako na may mga hurdles, may mga obstacles. Pero sa dulo niyan may mga prize. 'Di ba sa dulo niyan may prize? Doon mo malalaman kung sino ang first, doon mo malalaman sino ang second. So ibig sabihin, pagdadaanan mo lang yung obstacles, hindi yan ang kalaban. Ay, ano ba yan? Problema na naman. Hindi yung ganong mindset. Ay, ano ba naman yan? Magsubok na naman yan. Hindi dapat maging kalaban ng tao yan. Hindi dapat kalaban yan ng ating isipan at ang puso natin. Dapat ito ay maging isipan mo lang, paraan lang to, way lang to ni Lord para makarating ako or maranasan ko or matutunan ko yung dapat niyang ituro sa akin. Yun yung nais ng Lord. Yung mga obstacle na to, parang gusto lang ng Lord na pagdaanan natin para maging firm tayo, maging bold tayo sa pananampalataya. Ano ibig kong sabihin dyan? Bago maging hari si King David, kailangan mo na niyang pagdaanan si Goliath para maging hari. Tama, ano? Nakuha niyo ako? Ayan. Sa pangalawa, ayan. Itong si Caleb at si Joshua, kailangan muna nilang pagdaanan ang mga anakita para makarating sila sa lupang pangako. Di ba? Obstacles. Di ba? Ayan. Di ba mga obstacles? Pero, ano yung gustong ituro ng Lord na kailangan mo munang pagdaanan yung mga obstacle sa buhay, yung mga gantong mga konting hadlang para at least maranasan mo talaga at makarating tayo sa punong pangako. Ayan. So, ito ngayon yung aking verse na may mga quote ako na gusto kong i-share sa inyo. If you want to change your life, start by stewarding your story. If you want to change your life, start by stewarding your story. Ano kaya ang ibig sabihin nito, Ate Rose? Ayan, sa iyong palagay. Siguro parang inaano dyan na kung gusto nating baguhin, may baguhin tayo sa buhay natin. Parang simulan natin na parang pagkatiwalaan natin yung mga kwento ng buhay natin. Tama. Ano pa? O kaya bantayan. Bantayan. Oh, yun. Si Ate Marinela. Ate Marinela, ano po ang iyong interpretation? English, no? Tagalog lang. O, sige. Pwede na ma-interpret. Yung parang, di ba kung gusto mong mabago talaga yung buhay mo, kailangan ikaw mismo talaga. Meron kang stewarding, yung meron kang parang sa akin yung meron kang magtiwala ka muna talaga sa Panginoon para mas mabago talaga yung buhay mo. Okay. Ano ba ang ginagawa ng isang steward? Nakasakay na ba kayo ng eroplano? Ayan. Ako, nakasakay na. Di pa. Ano ba ang ginagawa ng mga flight steward? Ayan. Siyempre, sila nag-a-assist. Di ba parang kayo, sinaan mo. Di ba parang sinedemo nila yung kung ano yung mangyayari sa eroplano, yung mga gagawin mo. Di ba may tinuturo sila na yung paano yung so oxygen. Oo. Yung just in case na ang eroplano ay may mangyari, di ba? Alam mo yung gagawin mo.
Tsaka ang mga steward, Ah. binabantayan nila kung ano yung mali sa mga nakasakay. Yan. Ang mga Oo. steward, Nire-recommend binabantayan nila kung tama ba yung sumusunod ba sila sa protocol, sumusunod ba sila sa Sa pamantayan ng rules. eroplano, sa rules na Mm. regulation ng eroplano. Ganon din daw yun. Dapat maging mabuti tayong steward, hindi lang ng ibang tao, Diba? kundi ng buhay natin. Ano yun? Baka nakakalimutan mo ng isuot ang iyong mga weapons bilang isang Kristiyano. O baka nakakalimutan mo na yung iyong mga sinasabi. 'Di ba? Yung kumbaga ba nagiging nane-neglect mo na yung mga pagsasabi ng kumbaga ba nane-neglect mo na yung pagsasabi ng something na ganito, baka ikaw pala ay nakakasakit na, ayan. Pangalawa, kumusta na yung testimony mo sa Panginoon? Kumbaga ba, yun yung mga bagay na binabantayan ng isang flight attendant. Pero ngayon, binabantayan naman to ng isang tunay na Kristiyanong katulad natin. Ayan. So ito yung aking main verse sa pagbabatayan natin. Ito yung kwento. Todo. Exodus chapter 9 verse 1. Actually, ano yung kwento na to? Ito yung kwento ni Moses na sinabi kasi ng Lord kay Moses na paalisin mo na ang mga Israelita sa Ehipto. Ayan, ito yung magko-crossover na sila. Na paalisin mo na sila, sabihin mo daw sa paraon na kailangan na nilang umalis dyan. Ayan. Ngayon naman, ito namang si Moses. Sabi ni Moses, paano ko po ito magagawa? Pautal-utal po ako. Ayan. Paano ko po ito magagawa? Wala po ako pinag-aralan. Hindi po sila makikinig sa akin. Ayan. Paano ko po ito magagawa? Hindi ko po kayang humarap sa mga matataas na tao. Ayan. Yun yung yung makikita mo pa lang doon na parang may takot na si Moses. May takot na si Moses. So, eto na nga. Nung medyo ginamit ko kasi yung English. Eto na, nung inalis na sila ng Panginoon sa Ehipto, to cut it short, umalis na sila sa Ehipto. At eto na nga, ngayon, eto na, muntik na silang mahabol ng mga Egyptians, ng mga tao ni Rameses II, ng hari ng Paraon. Sabi ng mga tao, ito yung sabi ng mga tao, dito mo lang pala kami dadalhin para patayin, sabi ng mga tao. Dito mo lang pala kami dadalhin sa, di sana hindi mo na lang kami pinaalis sa Ehipto. Ehipto. Ayan. Hindi mo na kami pinaalis sa Ehipto. Pero sabi ni Moses, answer the people, do not be afraid, stand firm, and you will see the deliverance of the Lord. Ibig sabihin, maghintay kayo, magtiwala kayo, merong gagawin ng Diyos sa buhay natin. Ayan. Alam niyo, no? Dito pa lang nakita ko on how Moses responds to wave. Ayan. Nakita ko dito na kung paano hinarap ni Moses ang mga alon. And number 1 is face your fear. Ayan. Face your fear. Ano po ibig sabihin yan? Parang ganito. ECQ na naman, di ba? Ate Marinela, ate. Natakot ka ba? Nagpanik ka ba nung second wave na mag-ECQ ulit ang ang Bulacan? Hindi na. Normal na. Para kasing mixed emotion. Pero in other side, alam mo na kasi ang gagawin. Oo, kumbaga kasi familiar ka na alam mo. Familiar. Tsaka knowing why, kasi hinarap mo nung una. Oo. Tama. Napagtagumpayan mo na sa una, mas mapagtatagumpayan mo ba ngayon? Unlike nung unang nangyari, yun talaga, natakot tayo. Kasi na-overcame mo. Okay, diba? The more na na-overcame mo ang isang maliit na bagay, paano na lang kapag malaki pa with the same structure? Alam ko, ang problema, different different variants yan. Merong gantong principle, may gantong level of difficulty. Naniniwala ko na the more na nalampasan mo ang umpisa, susunod ka na doon. Alam mo na yung susunod na yun. Naalala mo ba yung istorya mo nung nireject ka sa trabaho? Naalala mo ba yung mga istorya mo na ano ba yung mga takot mo sa buhay? Saan? Aminado tayo hindi. Educational status ng mga bata, yung financial status, maraming takot ang mga tao. Naku, wala na akong mapapasukan trabaho, yung mga ganyan. Pero, the more na hinarap mo ang isang bagay, the more na, paano ko ba to in a motherly way sasabihin?
Face the truth na meron kang problema. Face the truth na meron kang problema, na meron kang talagang kinatatakutan. But you have to face your fear. Ayan, you have to face your fear. Ayan, kailangan mong mapagtagumpayan yan. And anything to add regarding dito sa face your fear? Paano nyo po ma-expound as a mother? Ayan. Ako parang pag natatakot ako, ang lagi ko lang motivation ang pangako ng Panginoon. Yun talaga yung nagbibigay sa akin ng lakas ng loob. Especially yung sinabi niya sa Isaiah 41:10. Di ba ako yun, Diyos, huwag kang matakot. Parang Ayan. ako isa sa iyo, di ba, di ka dapat mangamba. Yun. So Ayan. yun yung hawakan ko para talagang mapagtagumpayan ko yung takotan. Ayan. Face your fear, Ate Rose. Ako naman, basta dumadating yung time na natatakot talaga ako. Prayer lang ang katapat. Saka lagi ko iniisip yung Pilipos 4:13. Ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na bigay kaloob ni Kristo. Yung parang, lalo na kung ikaw ay isang mananampalataya at talagang inilagak mo yung pagtitiwala mo sa Panginoon. Parang walang parang walang dahilan para matakot. Amen. Yeah. Kunin mo yung presensya ng Panginoon. Number 2, stand on your ground. How to respond to wave? Stand on your ground. Ano ibig sabihin yan? Kayo ba ay nakatayo na sa isang bangka habang ito ay naglalayag? Yes. Ako nakatayo na. Bangka at barko. Ayan, di ba? Ano yung masasabi nyo? Ayan. Yan. Ano yung masasabi niya, di ba? Minsan kala niya, minsan sa umpisa mahirap. Ayan. Kailangan talaga matatag ka. Kasi pag hindi, sasabay ka sa matutumba ka. Kailangan matatag ka. Ayan. So, bilang isang Kristiyano, dapat alam mo kung ano ang tinatapakan mo. Ayan. Ano yung ground mo. Yung ground. Ayan. Ikaw ba ay nakasalalay sa pundasyon ng Diyos? O ikaw ba ay nasa sinasabi lang ng mundo? Ayan. Ikaw ba ay naaayon lang sa ano ng mundo? Ayan. Ayan. Alam niyo minsan, mga kapatid, bago ko sabihin to, may dalawang uri kasi ng alon. Yung alon na against sa paglalayag mo. Diba? Yun yung mga sinasabi mo na parang hindi lahat ng bagay ay naaayon sa takbo ng buhay mo. Kuya, diba? ano yun? Minsan ginagamit si Lord. Basahin mo nga. Ayan. Hindi ba makita? Ayan. Di ba makita? Ayan. Ayan. Ito bago ko gamitin yun. Di ba may mga alon na against sa bangka? Di ba mas malalakas yung mga saltik nun, di ba? Yung mga ganun. Pero may mga, kasi may mga alon din naman na sumasabay sa paglalayag mo. Ayan. Oo. Ayan, di ba? Ayan, sumasabay. Minsan daw ginagamit ni Lord yung mga alon na yan upang mas mapalapit din tayo sa ating paroroonan. Tama ba? Ayan, di ba? Kala mo yung mga sitwasyon sa buhay mo na kala mo against ang mga nangyayari sa mga hindi mo inaasahan, di ba? May mga nangyayari sa buhay mo na hindi mo inaasahan, kala mo against to sa buhay mo. Pero minsan, ito rin pala yung mga pagkakataon sa buhay mo na gagamitin ito ng Lord upang mas mapalapit tayo sa paroroonan. Ano lang yun? Hindi lang yun yung paroroonan. Hindi lang yun yung paroroonan na gusto mong marating yun. Hindi yung paroroonan na para ikaw ay matuto. Ayan. Ginagamit din ito, Lord, upang mas mapalapit ka sa pagkatuto. Ayan. So parang ganito, parang itong picture na to, 'di ba? May mga ganyang situations, may mga udlan kidlat, binabato ka ng mga bagay na hindi pang matagalan 'yan, hindi magtatagal 'yan or else ay something na gano'n, mawawala ka din diyan, mawawala ka rin sa alliance, something na gano'n ng mga alon minsan, mga discrimination, mga condemnation sa buhay mo. Minsan ang tao kasi, ang Diyos hindi nagko-condemn yan, pero minsan may mga taong nagko-condemn sa'yo. Yan. Kaya, yun, stand on your ground. Tsaka pangalawa, wear always your weapon. Yan. Di ba ang isang sundalo, pag sinabing weapon, master mo kung paano gamitin yon. Ang isang weapon, dapat alam mo kung ano yung kakayahan ng weapon mo. Pangalawa, dapat ang weapon, alam mo kung gaano karami ang force
or lakas na pwede mong ilagay sa weapon mo para makalaban mo ang isang tao, ang isang kalaban, 'di ba? Gano'n ang mga sundalo. Gano'n din daw ang isang Christian, dapat meron kang weapon. Alam mo kung paano at saan mo dapat gamitin ang weapon. 'Yan. Ano ibig kong sabihin? Dumadanas ka na nga sa matinding alon, hindi ka pa nagpe-pray. Ayan. Dumadanas ka na sa matinding alon pero hindi ka pa nagpe-pray. Pero the more na nagpe-pray ka, mas lumalakas ka. Pero pag hindi, the more na mas lumulubog ka. Ulitin ko. The more na mas nagpe-pray ka, the more na mas lumalakas ka. At the more na mas hindi ka nagpe-pray, the more na mas lumulubog ka. Ayan. Ayan. Ito. Ayan. Number 3. Hold your peace. Ayan. Saan ka kumukuha ng kapayapaan? Ayan. Sa Diyos o sa mundo? Ayan. Yung iba sabi, ay payapa ako kapag nanonood ako ng Netflix. Payapa ako kapag nanonood ako ng maraming palabas. Pansamantala lang yan. Ayan. Hold your peace. Kunin mo to sa Diyos. Ang Diyos lang ang pwedeng magbigay ng kapayapaan para sa'yo. Alam niyo po, no, meron ako ipapakita sa inyo. Alam niyo po, no, ang mga surfer, ayaw nila ng maliliit na alon. At ang tunay na champion na surfer, gusto nila yung malalaking alon. Oh, galing, no? Bakit? Kasi mas dun daw sila nakapag-e-execute ng mga skills nila. Ayan. The more na mas malaki ang alon, the more na mas excited sila. Ayan. The more na mas malaki ang mga alon na dumarating sa isang ocean o sa isang dagat, the more na mas na-execute nila yung mga, kasi ang pagsusurfing kasi iba-iba yan ng execution, hindi yung plain lang na ganyan. Di ba nakakapag-wait pa sila ng ganon? Ganon daw ang mga champion na surfer. Mga exhibition nila, no? Nag-exhibition sila. Ayaw nila ng maliliit na alon, gusto nila ng malalaking alon. Ayan. Doon nga naman sila nakapag-execute at doon nila nakikita na meron sila, the more na mas lumalakas at tumataas yung kanilang yung kanilang confidentiality na maaabot nila yung sarili nila. Alam mo na bilang isang nanay, bilang isang tao, kumbaga ba parang i-discuss nyo sa kanila na the more na mas malaki ang pinagdadaanan mong pagsubok, the more daw na mas maging excited ka kasi mas may ituturo ang Lord sa buhay mo. Ayan. Yun. So, ang galing ng galing ng pagkakaturo ng alon na to. Ayan. At ang sabi pa nga, 'di ba, sa huli, ayun, narinig niyo na sa akin to before. Ayan. Kapag inilalagay ka na sa Diyos ng Diyos sa difficult situation, I believe that there is a blessing at promotion. Ayan. Ayan. So, yun lang. And then, panghuling blessing. No? Ang pamamaraan nyo, o Diyos, ay walang kamalian. Ang iyong mga salita ay maaasahan. Hindi nagkamali ng pagpapadala ng alon ng Diyos sa buhay mo. Ayan. Hindi nagkamali ng pagpapadala ng alon ng Diyos sa buhay mo. Ibig sabihin, yung situation mo ngayon talagang hindi ito pinagkamali ng Diyos. So, learn to kiss the wave. Ibig sabihin, minsan sanay ka dapat sumabay sa alon at higit sa lahat, you know how to paano ba to? Yung opposite na paparating sa iyo, dapat sanay ka mag-adjust sa mga opposite na nangyayari sa buhay mo. Ayan, yung mga unexpected way na nangyayari sa buhay mo. Ayan. So, yun lang ang ko. Baka may ma-share pa kayo, Ate Rose and Ate Marinela. Ayan, simple lang. Ayan. Ganda ng message, grabe. From Winning Habits. Ayan. No, doon sa wave, yung mga alon. Oo nga, no, parang minsan napapaisip tayo. May mga alon talaga tayo ng buhay. Nagustuhan ko yung yung sinabi mo nitong bandang huli. Yung minsan, hindi lahat ng alon, parang saan ba yun? Parang hindi lahat ng alon, parang hindi naman sumasang-ayon sa atin. Kumbaga, mas nakakatulong pa nga yun yung mga alon na yun, para mas mapalapit tayo sa Panginoon, para makita natin kung ano ba yung itinuturo ng Panginoon sa atin, kung ano ba yung, may nire-reveal ang Lord kung bakit mo nadadaanan tong mga wave na to sa buhay mo, kung bakit nadadaanan mo tong mga alon. Di ba, minsan sumasangga talaga sa atin, kahit anong iwas natin minsan. Pero the more na nakakasagupa natin yung wave na yun, yung pala, merong at the end of the day, may message ang Lord. Meron talagang malaking itinuturo ang Panginoon sa atin. Ayan. Si Ate Marinela naman. Ikikis ko na ang wave. Ako naman i-embrace ko.
Ayan. Ah, Pwede ba ako magbigay ng assignment sa inyo? Ayan, mamaya. Sige, sige. Okay, ito yung assignment niyo. This is our next winning habit lesson. Tignan ko lang kung ano yung point nyo, no? Zechariah chapter 4, 7 to 10. Winning. Fly, ano yan kuya? Hindi ko. Fly the Fly. kite. Fly the kite. Ayan. Tapos, Zechariah ano? Zechariah 4, 7 to 10. Ibig sabihin kasi ng fly the kite is doing little things like they are big things. Papaliwanag ko sa inyo next meeting. Yan, Yung gusto ko na agad. tignan ko lang yung point nyo. Gusto ko makuha nyo yung i-devotion nyo muna itong Zechariah 4, 7 to 10. English or Tagalog, okay lang. O, Yan, sige. English or Tagalog. Then, Yun ang assignment namin, yung pinaka-devotion. ayan. And then, okay, kung makaka-drawing kayo ng isang saranggola, kahit drawing lang sa notebook nyo, sa journal nyo, ayan. Ano yung mga bagay na gusto mong paliparin? Ano yung mga bagay na gusto mong umpisahan at gusto mong ilapit sa Lord? Ayan. Gawa kayo ng saranggola. No? Ano yung mga gusto mong paliparin, pangarap na, yung mga bagay na hindi natupad sa buhay mo? Ayan. Yung gusto mong ilapit sa Diyos. Or anything na gusto mong ilapit sa Diyos. Ayan. Ayan. Assignment yan. Ayan. Okay, yun lang yung ating next habit, fly the kite. Kuya, ni-record mo ba to? Naka-record. Set mo sa amin Sige. Yan. Medyo medyo mabilis eh. Pero Okay. okay. Diba? Oo, ang bilis. Ang bilis na nga namin magsulat. Ano mga tinela? Kuya, thank you. Grabe. Ayun lang. Short but punong-puno kami. Grabe. Yun lang Short yung but ating. overflowing. Motivation Overflowing. talaga na bilang leader. Kailangan talaga natin yan. Yan. Kasi tayo sa ating mga sineselgropan. Especially Sabi ko nga, kaya may mga times na parang hindi ako makakain. Yan. Siguro, although, yun nga talaga, alam mo na yung sitwasyon natin ngayon, no, di ba? Siguro, it's all about time din na kung ano yung talento na meron ka, yung wisdom from the Lord, i-share mo na din yun. Kasi, alam mo, hindi sapat na nag-aaral lang din ako. Siyempre, gusto ko rin nakikinig ako pero alam niyo ba na meron ako i-share sa inyo? Brief lang. Alam mo, meron akong ka-cell group sa Qatar na ang cell group kasi namin ng Bible study namin ay Friday, Monday, Wednesday, Thursday. Mamimili ka lang doon sa 4 na yon kung kailan ka available. Pero meron kaming isang member na lahat yon ina-attendan. Why? Kasi nga naman, although magkamukha ng topic, pero magkakaiba yung storya na binabahagi ng ibang tao. Yun daw yung gusto niya. Magkakaiba ng nakikinig. Kasi minsan kaya matututo ka eh. Alam nyo, minsan, naintindihan ko, na minsan hindi tayo drought sa Word of God minsan, kundi nakikita ko na drought tayo for someone to hear something from other people. Yan. Sometimes, alam ko, kayong dalawa, hindi kayo tigang sa salita ng Panginoon kasi nag-aaral kayo. Minsan, drought tayo sa encouragement ng ibang tao. Minsan ganon. Minsan, hindi lang pala Word of God. Hindi lang basta Word of God ang nagpapa-encourage sa'yo, kundi yung mga taong yung kwento ng ibang tao din ang nagpapa-encourage sa'yo. Tandaan niya. Naniwala ko, hindi lang word of God, kundi yung kwento ng ibang tao. Yun ang na-miss kasi natin. Ako kuya, alam mo ba, pag nagse-cell group ako, tapos pag nagtatanong ako sa mga cell group ko, ang dami ko kamang natututunan sa kanila. Akala ko ako lang yung mag-aano sa kanila, kumbaga mag-i-impart ng lesson. Pero hindi, ako din, nakakakuha din ako ng lesson sa kanila. Ayan. Kung gusto nyo ibibigay ko sa inyo yung PowerPoint na to. Ayan. Sige. PowerPoint tsaka yung record. Sige. Thank you, kuya. Sino magpe-pray, magpo-closing prayer? Ako na nga. Sige. Lord, maraming salamat for the opportunity na marinig ang mga kapatid ko na to, Panginoon. Thank you for this sharing, devotion, should I say mentoring, Lord, na nanggaling sa iyo, Panginoon. Maraming salamat sa mga salitang ito, Panginoon, na magbigay kalakasan. Lord, help us na maibaba namin to sa mga taong nangangailangan ng kalakasan sa Panginoon.
Lord, Yes, maraming Lord. salamat. We are praying para sa aming mga gawain pa sa aming SUEC. Nawa ito ay maging pintuan ng karunungan, pintuan ng Yes, God. tumalay ang kalakasan at pagpapala pa. Yes, Lord, oh God. bless all the members of SUEC, all the leaders, all the primary 144, and all our workers and pastors to bless them with knowledge Yes, oh and God. wisdom. Lord, bless the works of their hands. Bless mo, Lord, Panginoon, yung mga words na lumalabas sa kanilang bibig. At Yes, higit oh sa lahat, God. bless their family, bless their labor, bless their income, bless their resources, Panginoon. Maraming salamat sa kanilang pamilya at sa tahanan na Oh God. nagmamahal sa akin at mga Panginoon, hindi ko ito maibalik sa kanila pero samahan mo ako upang ibalik ang mga pagpapala kung paano sila naging mabuti sa aking buhay. Maraming salamat, Lord. I'm praying for them wisdom, knowledge, and strength. Maraming salamat, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you, Kuya. Thank you. Thank you so much. Sa isang linggo, anong araw tayo? Kung kailan kayo free, O sige, chat-chat na lang tayo. Uy, Gusto niyo pa? tayo, picture. Sige, nakakuha ka Kuya, ng ikaw picture. na lang, Kuya. Ready? 1, 2, 3. Yan. Thank you. Thank you so Ba much. to? Kuya. Ah. Thank you, Kuya. Thank you, Kasin. God bless. Thank you. Cassie. God bless, Kuya. Bye. Thank you. Bye-bye. Bye.